ito ho'y 24 anyos ho na domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia, nagpapasaklolo. Malimit ho to sa amin, ano? Pero kaya sabi nga ho na, hindi ho nagsasawang tumulong ho, ano? Kahit na paulit-ulit nag-iibang pangalan, din dito pa rin ho kami. Panay suntok, sampal sa bunot daw ho kanyang inaabot sa kanyang anak ng Arabong amo. Okay? Itong buwan lamang ay tinangkan din siyang bayhalayin ng Arabong kapatid ng amo. Itong hong problema natin dito talagang nakakainit ng ulo eh. Ang kanyang video pinadala sa atin ho, ano? Panoorin. Ako po si Mayra Jola Orpinada. Nandito po ako sa Riyadh Kamis Masjid. Humihingi po ako ng tulong sa Bitag Kilos Pronto. Sana po matulungan niyo po ako makauwi na ng Pilipinas. 1 taon po at 2 buwan na ako dito nagtatrabaho sa Kamis Masjid dito sa amo ko. Sobra-sobra po yung trabaho ko dito. Kulang sa kain, kulang sa tulog. Halos po wala ng pahinga. Nito pong January 12, alas 4 po yun ng madaling araw. Doon po ako pinatulog sa bahay ng kanyang mama para po maglinis. Natutulog po ako nun sa taas sa stock room. Pinasok po ako ng kapatid na lalaki. Gusto po akong gahasain. Nung malaman po nung amo ko na ganun po yung nangyari, sinabi ko sa kanya na gusto akong pagsamantalahan ng kanyang kapatid. Pinag-initan na po niya ako. Lagi na po siyang nagagali. Humingi po ako ng tulong na sana po mabigyang aksyon yung pangyayari na yun. Pero hanggang ngayon po wala pa rin nangyayari. Humingi po ako ng tulong sa Bitag Kilos Pronto. Sana po matulungan niyo po akong makauwi ngayon. 1 year and 2 months tatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia bilang domestic help. And delayed ang sahod, Pariosep, sobra-sobrang oras ng pagtatrabaho, halos walang tulog at kain. 3 months nang nakaraan ay namagarin ang kanyang kamay dahil sa walang humpay na pagtatrabaho pero walang binigay na tulong kanyang amo. Ipinaalam raw sa agency ang paghingi ng tulong ng OFW noong January 16. Hanggang ngayon, hindi nasikaso. Siguro kailangan masampulan tong agency, World Wiser International Corporation. Saan ba matatagpuan to? Kasama natin ngayon yung kanyang kapatid ni Mayra, si William Diola. Okay? Saan matatagpuan yung agency? Sa 2004 FB Harrison, San Juan State, Pero Pasay, ngayon, hanggang Manila. doon, alam mo? Opo. Alright. So, World Wiser. So, pumunta ka roon. Pumunta ka? Yes, sir. Anong sinabi na sa iyo? Hiniling ko po na pauwiin na po yung kapatid ko dahil nahihirapan na po ng sobra at napagtangka na nga pong halayin. Ang pangako po nila sa akin, this day po nung pumunta ako doon, sabi po ni Ma'am Bibian ay ang magagawa lang daw po nila ay i-take out at dalhin sa office. But simula po noon hanggang ngayon po ay ang kapatid ko po ay naghihirap pa din doon sa bahay. So, nangangako lang. Pwede bang strike team na kinakailangan natin? Huwag na natin kausapin tong mga walang kakorto. Ito'y sample na lang to. What are you, recorded? May record pa? May patipatan, lulukuhin to. Ito'y nakipag-ugnayan. At tinawagan at kahit na papano, para naman sa ngalan ng patas na pamamahayag, kahit sinungaling mga ito, nakausap namin si Vivian. Itong kausap mo, bay, luko-luko to, pangalan Vivian Lucero. Ito yung kanyang pahayag, pakinggan. Actually, sir, nakikipag-coordinate na po kami doon sa counterpart namin doon paano maiayos to. Kasi as of now po kasi kaya medyo nahihirapan kami. Ang sinasabi po kasi ng employer, they don't know what happened, why all of a sudden, bigla siya nag-decide na gusto niyang umuwi. Tapos ngayon kung ano-ano yung mga sinasabi niya. She been working with this family for 1 year, 5 months already. Tapos, yun naman pong rate na yan, nung una po, wala po yan, nung nagpunta rito yung kapatid. Ang sinasabi lang po yun nga, pinagtatrabaho siya sa ibang bahay. Nung pong kausapin ng counterpart namin, yung amo, nobody forced her to work. We invite her, niyayaya siya, at pumapayag siya, kasi nga, gusto niya, dahil may extra siyang kita. Pero anyway, sir, inaano na po namin to, titingnan po namin yung pinakamadaling paraan kung paano siya mapauwi. Kasi siyempre sir, kung sinasabi kasi ng employer, hindi totoo yung mga sinasabi niya, medyo kailangan po namin makagawa ng magandang kasi nga po, meron siyang 2 years contract na pinirmahan dun sa employer. Hoy, Vivian Lucero, bolero ka ha? Sinungaling kang putok sa buho ka.
Ngayon, babae ka, pero ganito ako pag nagsalita sa mga taong sinungaling. Hindi po pwede magsinungaling ang kapatid na lumapit last year pa. Pati kami maganda siguro, bisitahin na natin itong kolokoy na to. Sa sample kami sa inyo, siguraduhin nyo, nandyan kayo. Ha? Kasi pag dumating kami, may kasama kami. Hindi namin sasabihin kung paano. Sa kabilang linya ho natin, ito ho yung sa OWA, si Sheila Aguilar, OIC, Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am, magandang gabi ho sa inyo, Ma'am Sheila. Magandang gabi din po, Sir Ben, at sa ating mga tagapakinig. Siguro narinig niyo, Ma'am Sheila, pinagtatrabaho, nahihirapan na pagkatapos pinapasok sa kanyang kwarto, pinagtangka ang halayin ng kapatid ng amo. At nalaman ng amo na galit pa ngayon, hindi na siya pinagkausap. Lalong nagagalit. Ito naman ang World Wiser, itong Vivian Lucero, sinungaling pa kay Judas, kay Satanas, kay Estas, kay Barabas, na para sabihin nagsisinungaling. Can you imagine that, ma'am? Hindi ka ba, ikay babae, ma, hindi ka ba magagalit dito sa mga sinasabing, ang kapatid pumunta ron? Kailan ka pumunta ron? January 16 po, sir. January 16. At hindi sila naniniwala. Ito, nagpadala na ng message mismo sa amin. Ito'y personal message na mismo, nagmamakaawa na kung maaari, tulungan na siya. Dito ho mismo na makaalis. Ano ho magagawa ng OWA natin? Pwede ho ba pasilip na lang to? Pagkatapos, pag ganun na ho, ma'am, dapat dalhin na sa shelter kasi may pagtangkang panghahalay na Opo, sir. Sa mga ganyang cases po, kailangan action po tayo. Ayun. Kasi hindi po pwedeng malagay sa alanganin o panganib yung buhay ng ating mga OFW. So kapag mga ganyang cases po, dapat tinitake natin yan seriously, actionan po natin agad para hindi na po, para wala na din pong mangyaring hindi maganda doon sa work. Siguro, ma'am, ganito makipagtulungan. Siguro, ma'am, i-process nyo na ho kung paano itong party na to na ngayon sinasabi na ho namin sa inyo, itong kaso ho, itong nilapit ho sa amin, nung kapatid ho, si Myra, ang kapatid niyo, si William Diola. Yan ho ang aming sinasabi sa inyo, baka magawa nyo na lang agad ng paraan. On our part, ma'am, kami ho'y gagawa rin ng paraan ng aming strike team na talagang diretso kami sa mga kinaukulan at meron ho kaming hakbang na gagawin na hindi ho namin sasabihin. Pero from your end, inaasahan ho namin makakatulong ho kayo na ma-repatriate agad ho to pag ganito. Kayo na ho mismo nagsabi, nagkakasakit ho, hindi ginagastusan. Gutom at pagod. Tapos natutulog sa stock room. Sinubukan niyo matulog sa stock, pinasok ho siya, pinagtangkang halayin ng kapatid ng Arabong amo. So siguro yan, ma'am, enough na ho yan para magpadala ho kayo ng polo officer, pasilip na lang ho, ma'am. At kung maaari, dalhin niyo lang diretso sa shelter. Kayo na ho mismo nagsabing nanganganib ng ating OFW, ma'am. Opo, yes sir. Bali, after ng call, kukunin ko lang po yung details para ma-endorse natin agad sa polo para Alright. ma-check natin kasi medyo urgent po ang Alright, sige ma'am. May kakausap po sa iyo off the air, hindi na ho namin na-ere, yung aming staff ho sa Bitag Kilos Pronto, nang sa ganun, maayos ho agad. From our end, hindi ho kami titigil, bagamat may ahakbang ho kayo, babalikan ho namin yung sinungaling ho na World Wiser International Incorporated. Ito yung agency na nagsasabing, kasinungalingan lang daw. Can you imagine? Sana itong pangalan ito, si Vivian Lucero, makatikim kang mahalay ng Arabong amo. Tingnan natin kung lalapit ka sa amin, hindi ka namin papansinin. Luko-luko. Maraming salamat, ma'am, sa iyo, Sheila. Huwag niyo baban. Salamat din. Okay, sige. Huwag niyo baban telepono, may kakausap po sa inyo pagkatapos ho nito. Maraming salamat. Good evening ho sa iyo. Okay, tutulungan ka na namin, ha? Salamat po, sir. Okay, relax. Huwag ka muna magpasalamat kasi layunin namin mapabalik. Sabi na nga mismo ng Sheila, agaran.